Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah al-jannatu wan nar, ang paraiso at ang impyerno. Yung sumunod na usapin, doon nga sa pagpasok ng mga tao na kumbaga kahuli-hulihan na papasok sa paraiso. Waqad warada fi akthar min hadith anna Allah yukhrija minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin aw nisfi dinar aw mithqala darrah min iman. So nababanggit daw sa ilang mga hadith na ilalabas daw ni Allah mula sa impyerno ang sino man na merong kahit katiting na pananampalataya. Pero syempre ito yung yung hindi nagsishirk. Hindi siya nagsishirk at merong katiting na pananampalataya. Kasi maaring may tao, 'di ba, may pananampalataya pero nagsishirk naman, 'di ba? Maaring nagsasala pa 'yon. Pero nagkakatay para sa iba paliban kay Allah o namamanata sa iba paliban kay Allah. Pero itong mga ito, hindi sila nag-shirk din, inshallah. Pero mahirap din masabi eh. Kasi yung delikado na itong sa sobrang panganib nitong kalagayan nila. Baka nga kakaunti na lang ito eh. Kung ganitong klaseng tao. Di ba? Paano kang hindi mag-shirk kung wala ka namang iman halos? Kung halos ubus na katiting na lang. Magabuhok na lang. Yung diferensya mo sa iman at shirk. Mahirap pa rin ito. Tsaka itong mga tao na ito, ilang taon sila sa impyerno? O ilang milyon na taon sila sa impyerno. Bal yukhriju aqwaman lam ya'malu khairan qat. At meron din mga ulat, ilalabas niya ang grupo ng mga tao na walang ginawang kahit anong mabuti. Basta may iman, nakatiting. Mahirap pa rin. Mahirap pa rin. Kasi yung tao gumagawa ng masama. Ang ugat nun, hindi iman eh. So, ito, kumbaga, yung mga ganito mga hadith ay expression na lang ng habag ni Allah na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pero hindi doon sa mga gumagawa ng masama. Hindi ito para doon sa mga gumagawa ng masama, para doon sa mga gumagawa ng mabuti, inshallah. Na magkakaroon tayo ng pag-asa, lalo pa tayong magsisikap. Pero ito mga ito, mahirap yung kalagayan nila. Huwag tayo magbakasakali. Naisipin natin, ito mga ito nga papasok sa paraiso eh. Kaya magpapabaya tayo. Hindi ganito. Nililinaw muna natin itong usapin na ito. Iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata. Ipapasok ni Allah ang mga mananahan sa paraiso, papasok sa paraiso. Yudkhilu may yasha'u birahmatihi. Ipapasok niya ang sino mang naisin niya sa pamagitan ng kanyang habag. At dito nga, malinaw na ang tao ay papasok sa paraiso sa pamagitan ng habag ni Allah. Hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang ating mabubuting gawa, ang saysay lang nito para matukoy kung ano magiging antas natin sa paraiso. O kung papasok ba tayo ng maaga o papasok tayo sa huli na. Ganun mga bagay. Pero ultimately, ang pagpasok sa paraiso ay biyaya ni Allah. Pinakamatinding biyaya ni Allah at dulot ng habag ni Allah. Na mainam nga na ganito. Kasi nga, ang mga katuruan sa Islam, bandang huli, psikolohikal eh. Kumbaga, positibo palagi yung epekto nito sa psikolohiya ng tao. Positibo. Pero nga pinapanood kahapon eh. Bago lang yun na channel na tuklasan ko eh. Psychologist na Muslim, babae. Ang galing ng pagkakapaliwanag niya sana eh.
sa narcissism. Yung nga yung mga narcissist. Kasi tanong natin doon. Kasi since personality disorder siya, ibig sabihin, lahat ng gagawin niya, ganoon na. Yun na yung magiging ano niya, yung default na mode niya. Pagiging narcissist, pagiging entitled, pagiging makasarili, walang malasakit sa kapwa. So, sabi niya, may pag-asa pa rin daw yung narcissist eh. Pero ganun pa rin ang proseso, kailangan niya magtauba. Kailangan niyang magtauba. Kasi ang problema daw sa narcissist kung sa Islam, di ba? O sa Islam, magkakaiba yung nafs, yung kalb, yung akal, yung lib at ano pang bahagi ng tao. Magkakaiba sila. Ang may sakit daw kapag may narcissistic personality disorder yung tao sa nafs, hindi siya sakit sa utak eh. Yung baliw, hindi siya ganun eh. Hindi siya sakit sa utak. Normal yung kanyang utak eh. Normal yung kanyang mga hormones. Normal yung kanyang mga chemical sa utak. Normal sa narcissist. Hindi siya katulad ng schizophrenia na kumbaga nakukuha sa gamot. Yung narcissist hindi. Ang problema sa kanya, yung kanyang nafs. At syempre pati na rin yung puso. Pati na rin yung puso. Kaya yung narcissist, yung binanggit niya sa Quran na maaring tumutukoy sa kalagayan ng narcissist, yung sinabi do sa suratu Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Tunay ng sarili daw ng tao ay nag-uutos sa kanya na gumawa ng masama. Nando sa kanyang konsensya pa rin niya. Pero bandang huli, mas sinusunod niya yung sarili niya na nag-uutos ng masama. Kailangan niya magtauba ng magtauba. Kasi yun na lang talaga yung paraan eh. Kasi maganda pang sinabi niya, wala raw talagang hindi makukuha sa therapy yung narcissism. Hindi mo pwedeng ma-therapy yung iba. Ang tanging makakapag-therapy sa sarili ng narcissist, kasi nafs yung may problema, yung sarili niya. Sarili lang niya yung makakapagtama doon. Sarili niya. At doon nga, tauba. Na mula doon sa yung nafs na ammaratun bisu, inshallah, sa pamagitan ng tauba, mangyayari yung, kumbaga, magiging nafsul lawama na yung kanyang nafs. Lawama, ibig sabihin, palaging nagtutuos sa kanyang sarili. Palagi niyang sinisisi yung kanyang sarili. Ibig sabihin, aktibo yung kanyang konsensya. Ganun yung nafs ng taong matuwid. Palagi niyang kinakausap yung sarili niya. Tama ba yung ginagawa niya? Anong kahihinatnan ng ginagawa niya? At iba pang mga bagay. So, napakaganda nung yung pagkakapaliwanag niya. Sa bandang huli yung Islam nga, kumakausap siya sa nafs ng tao eh. Yung psikolohiya ng tao kinakausap sa Islam, sa mga aya, sa mga hadith. So ganito, itong hadith na ito. Nililinaw ni Allah, papasok kayo dahil sa aking habag, hindi dahil sa gawain ninyo. Para hindi tayo magiging mayabang, para hindi tayo magiging mapagmalaki. Kasi isipin ng tao, di ba? Ang dami na niyang ginawang mabuti. Karapat dapat na siya sa paraiso. So kung gagawa siya ng mali, konting kasalanan, maungurakot ng konti. Iniisip niya, konti lang naman eh. Konti lang naman kukurakutin ko. Sa laki ng ginawa kong kabutihan, sabihin niya, di ba? Sa laki ng ginawa kong kabutihan, gumawa ko ng community, gumawa ko ng masjid. Okay lang naman, mangurakot ako 50 million, di ba? Iniisip niya, kausap niya yung sarili niya. Yun, yung marathon bisu, yung ganong nafs, susundin niya talaga yun. Susundin niya yun. Pero kung ikaw ay merong nafsul lawama, ultimo piso, isipin mo kung saan napunta. At pagsisisihan mo, o kaya sisisihin mo yung sarili mo pagka hindi mo maalala kung saan napunta yung piso. Kasi lahat nililista mo, lahat tinutuos mo sa iyong sarili. Kaya nga sabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin ng iba. Sa araw ng paghuhukom, lalo na.
Napakaganda kumbaga yung ganitong mga paraan ng pagkakalahad. Ultimo mga tao na konti yung mabuting ginawa, konti yung iman, papasok sa paraiso na nagbibigay sa atin ng pag-asa. So ganito rin, binabalanse niya. So dahil papasok tayo sa paraiso dahil sa habag ni Allah, dahil sa kanyang habag, so hindi tayo nagyayabang. Nanatili tayong mapagpakumbaba kay Allah. Nagsusumamo, nakikiusap sa may-ari ng paraiso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanong siya ng mga sahaba, di ba? Wala anta ya Rasulullah, kahit ba ikaw o sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wala ana illa an yatagammadani Allahu birahmatihi. Kahit ako hindi ako papasok sa paraiso sa pamagitan ng aking mga gawa, liban na lang nabalutin ako ni Allah ng kanyang habag. Liban na lang nabalutin ako ni Allah ng kanyang habag. Yung ano nga, yung yatagammadani, yung tagammad. Kung sa verb, ano yun eh, yung espada pag pinasok mo sa kaluban niya, yung sisidlan niya, yung itak, di ba? May ano siya, merong lagayan, yung kaluban, yung case niya. Parang ganun. So nakapasok ka, nasa loob ka ng habag ni Allah bago ka makakapasok sa paraiso. Bago ka makakapasok sa paraiso, kailangan mo munang kahabagan ka ni Allah. Para kahabagan ka ni Allah, edi gumawa ka ng mga bagay-bagay na dahil dito kalulugdan ka ni Allah. Ba't ang huli? Pagpapakamatuwid din nga. Mabuting gawain yung magpapasok sa atin sa paraiso. Pero yun nga, binago yung ano eh, kumbaga nilinaw yung konteksto nito sa atin para yung Muslim, mananampalataya, yung kanyang psikolohiya matuwid, inshallah. Hindi yung marami nga siya mabuting ginawa pero mayabang naman siya, hindi yun ang magiging kabilang sa kahabagan ni Allah. Kasi nga ipapasok ni Allah ang sino mang naisin niya sa pamagitan lamang ng kanyang habag. وَيَدْخِلُوا أَهْلَ النَّارِ النَّارُ. At ipapasok niya ang mga mananahan sa impyerno, doon sa impyerno. At pagkatapos ito sasabihin niya, Unduru man wajadtum fi kalbihi habbatan min khardalin min imanin fa-akhriju. Yung mga utusan niya dito, maaring yun din yung mga anghel na nabanggit doon sa naunang hadith. Sabi niya, tingnan ninyo kung sino ang matatagpuan ninyo sa kanyang puso ang kahit katiting na pananampalataya at ilabas ninyo siya. Yung habbaton min khardal, yung buto daw ng mustasa, napakaliit na nga nun. Napakaliit ng buto ng mustasa. Maliit pa yun sa palay o sa butil ng bigas. So meron tao na may katiting na iman, ilabas ninyo. Pero nga hindi sinasabi dito, kailan mangyayari ito? Di ba? Baka mangyayari ito, ilang libong taon ka muna sa impyerno. Wag mo nang ipagbakasakali ang kaligtasan. Tiyakin mo na ngayon pa lang na ikaw ay ligtas, inshallah, at kaunti lang ang tutuusin sa iyo. Wag mong iisipin yun nga, yung moral licensing na siyang katangian ng mga narcissist, pangunahin. Kasi bahagi ng kanilang entitlement na feeling nila. Gumawa na sila ng mabuti, kaya kung gagawa sila ng kaunting masama, okay lang. Para sa kanila kaunti lang yung masamang gagawin nila na napakarami at napakalaki. Wag na lang. Wag na lang, inshallah. So yun sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa usapin ito. Iniulat ito ni Imam Muslim. At ngayon din, sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumatahillo syafa'a. Pagkatapos daw ng syafa'a, ng pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah. Yung mga tao naman ang mamamagitan
sa isa't isa. Yung mga pahintulutan ni Allah syempre na mamagitan. Di ba sa Ayatul Kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Sino ba ang makakapamagitan patungo sa kanya kay Allah? Yung mashfu' indahu na tinutukoy dito, si Allah. So sinong mamagitan kay Allah liban na lang sa kanyang pahintulutan? Sa merong mga tao na pahintulutan ni Allah na mamagitan. Yung mga syahid, kabilang sa mga naiulat. So, ilalabas daw mula sa apoy ang sino mang nagsabi ng La ilaha illallah. Siyempre, ang La ilaha illallah, expression ito ng iman. So, maaaring yung tao ay makalabas ng paraiso sa pamagitan ng La ilaha illallah. Pero siyempre, malinaw ang mga batayan na hindi ito basta-bastang pagsasabi lang ng La ilaha illallah. Kasi ang tao kahit nagsasabi ng La ilaha illallah, kung di naman siya nagsasala, edi kafir siya. Walang saysay yun. Ibig sabihin wala siyang iman. Kahit ipapasok yung mga tao na may katiting na iman, hindi naman siya nagsasala. Kumbaga, kung ito mga tao dito hindi sila nagsasala, hindi sila mapapabilang doon sa merong katiting na iman. Napakalinaw. Masyaallah, napakalinaw ng usapin na ito. Yung nabanggit natin nung nakaraan na talakay natin sa, di ba, sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom. Malabo ito sa kuffar eh. Lalo na sa mga Kristiyano. Walang nababanggit nga masyado sa Bible. Walang nababanggit. Ang meron sila pagdating sa mga usapin ng araw ng paghuhukom o mga detalye sa paraiso at impyerno, gawa-gawa na lang nila eh. May kita mo sa comics, sa pelikula, nababanggit sa mga kwento, sa mga nobela. Walang linaw. Walang linaw. So meron pa nga silang mga paniniwala, di ba? Kung mamatay daw yung tao, ihiwalay yung kanyang kaluluwa sa katawan. Tapos ang kaluluwa na ito, merong kamalayan. Aware siya sa mga nangyayari sa paligid. At pwede siya makialam. Di ba? Pwede siya magparamdam doon sa kanyang mga kapwa. At pwede siyang makapagpagalaw ng gamit. Pwede siyang sumapi. May kipag-usap. At iba't iba pa. Kaya malabo sa kanila eh, ang usapin na ito. Yung kabilang buhay. Napakalabo. Pero sa atin, alhamdulillah, napakalinaw. So, sino man daw nagsasabi ng La ilaha illallah, ilalabas sa impyerno. Wa kana fi qalbihi min al-khairi mithqala sha'irah. Sino mang nagsasabi ng La ilaha illallah at meron daw katiting na pananampalataya sa puso na katulad ng butil ng trigo. Napakaliit na lang din nun, ng butil ng trigo. Baka nga yung ano pa ito eh, hindi yung mismong trigo na ano pa, yung buo. Baka kahit yung durog, yung naging harina na. Fayaj'aluna beef fana'il jannah. Wayaj'alu ahlal jannati yarshuna alayhimul ma' hatta yanbatu nabata shay fi hamilis sail wayadhabu hirakahu thumma yus'alu hatta yaj'ala lahu ad-dunya wa ashara amthaliha ma'aha. Sa pag nilabas na raw sila nga doon sa impyerno, mapupunta na sila doon sa dulo ng paraiso, doon sa parang hangganan ng paraiso. Di pa sila nakapasok, nandun pala sila sa labas, sa may pader o doon sa may gate. At yung mga tao doon sa paraiso, bubuhusan sila ng tubig na mula sa paraiso at tutubo sila. Yung nga, paglabas sila, di ba, uling sila paglabas sa impyerno. Bubuhusan sila ng tubig mula sa paraiso. Ang magbubusa kanila yung mga taga-paraiso mismo. Napakasaya siguro ng ganitong pangyayari. Inshallah. Tapos yung magbubuhos pa sa yung kakilala mo. Di ba? Kakilala mo sa dunya. O ikaw pala yan, ikaw yung nagbuhos sa akin ng tubig. Kaya makakapasok siya sa paraiso, di ba? At mula doon nga, tutubo sila na katulad ng pagtubo ng halaman sa lupa na iniwan ng baha. At mawawala yung kanyang pagkasunog. At yas'al pala ito. Thumma yas'al, at hihiling na siya kay Allah.
na makapasok sa paraiso nga. Hatta yaj'ala lahu dunya wa asyara amthaliha. Hanggang sa bigyan siya ni Allah ng lugar sa paraiso na katumbas ng 10 dunya. Oh, teka nga. Dunya wa asyara amthaliha. 11. So, isang dunya, tapos 10 times pa na dunya. So, 11 na dunya. Isipin mo yan, meron kang ganung kalaki na lugar sa paraiso. Diba? Dito nga sa mundo, hindi mo magagalugad yung buong mundo eh. Tapos dito sa mundo, kapag naglalakbay ka, hindi mahirap sa naglalakbay, nakakatamad maglakbay din eh, kung hindi ka lang din naman mananatili doon ng matagal. Mamamasyal ka, di ba? Stando ka sa magandang beach, ilang oras ka lang doon, tapos uuwi ka rin. Eh kung sana, kung yung tao na mamasyal, sulitin niya na, doon na siya manatili ng ilang araw, di ba? Yun ang magandang pamamasyal. Kaya doon sa paraiso mo na yun na 11 na laki ng dunya, hindi ka talaga mauubusan ng gagawin doon. Hindi ka mauubusan. Tapos sa bawat dunya na may asawa ka doon. O may kasama mo yung asawa mo, ano pa man, wala kang isipin. Wala kang trabaho na isipin. Wala kang problema na isipin. Walang bayarin, walang Meralco, walang Nawasa, walang tuko. Yan ang pinakamahalaga doon. So, napakaganda ng paraiso. Siya na yung kahuli-hulihang papasok sa paraiso, di ba? Pero meron siyang 10 o 11 na lugar sa paraiso na sinlaki ng dunya. Ganun pa rin kalaki yung kanyang biyaya na matatanggap. Ganun pa rin kalaki. Eh paano pa kaya yung mga nauna, di ba? Isipin niyo yan, ano? Inshallah. Ito nga lang sa mundo, meron kang 1 hektaryang lupa, hindi mo na alam anong gagawin eh. Diba? Lagay ka ng pato, lagay ka ng manok, lagay ka ng mga pananim. Pero doon sa paraiso, inshallah baka isip. Yung isang dunya mo puro pato. Isang dunya mo puro manok. Tuwa ka siguro doon, ano? Inshallah. Tapos yung pato mo, pag huhulihin mo, hindi tumatakbo, lalapit pa sa'yo. Inshallah. Kaya yung mga pato mo, walang pusa na ngayon, nabawasan na naman yung sisiw eh. 3 na yung natira. Doon nakatago sila doon eh. Gagawin ko na lang talaga yun ng pala. Dapat may bakod, Bakuran na 3 na, tinira na naman ng pusa ni Torno. Hayop talaga yung tarantadong yan. Aalis na lang, nag-iwan pa ng pusa para maninila. Partner sila ng tupa ni Tuko eh. Partner sila ng tupa ni Tuko. Yung tupa ni Tuko, titirahin pananim natin. Yung mga pusa ni Torno, titirahin yung mga sisiw. Talagang dalawang yan. Magkaaway yan. Pero kalaunan, magkakampi na. Laban sa katotohanan. At panghuli, iniulat ito ni Anas radiyallahu anhu. Yung kanina iniulat din yun ni Imam Muslim. Yung bibigyan sila ng 11 na sinlaki ng dunya na lugar sa paraiso. Ito naman inuulat ito ni Anas. Iniulat din ito ni Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah. Ilalabas daw sa impyerno ang sino mang nagsabi ng la ilaha illallah. Wa kana fil qalbihi min al khairi ma yazin sha'iratun. O ma yazinu sha'iratan. At ilalabas daw yung nagsabi ng la ilaha illallah, ang kanyang puso ay mayroong katiting lang na mabuting kabutihan. Katiting lang na kabutihan. Na kasing liit ng trigo, butil ng trigo. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazidu burratan. O mas maliit pa. At pagkatapos ng may kasing laki ng trigo na kabutihan sa puso,
ilalabas naman yung merong katiting na mas maliit pa na piraso ng pananampalataya o kabutihan sa kanyang puso. So dito kasi yung burra kasi tsaka yung ano, yung kaiba kasi ito eh. Lahat kasi sa atin trigo, yung sha'ira tsaka yung ano eh, yung barley. Yung sha'ira, yung barley. Yung ano, ito na yung wheat, yung ginagawang tinapay na ano, yung tinapay na kulay brown, wheat bread, whole wheat bread, yun. Mas maliit pa yung butil niya kaysa dun sa sha'ira. Thumma yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fil qalbihi minal khairi ma yazinu ad-darra. At pangatlong, di palit ng paliit. Meron laki ng barley, laki ng wheat, at ito naman laki ng darra. Sino man daw nagsasabi ng la ilaha illallah at meron laki ng darra. At ang darra na ito na tinutukoy, ito na yung kasing liit ng langgam na pinakamaliit. Yung nga, minsan tinatranslate siya bilang ano, sinlaki na lang ng atom. Kasi halos hindi na makita yung langgam na yun eh. Ang liit-liit pero ang bilis-bilis gumalaw. Yun yung darra. So lahat ng ito, alhamdulillah, yung kahabagan sila ni Allah dahil sa kanilang katiting na mabuting ginawa. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin ngayon. Susunod natin talakayin inshallah yung mga sekta ng mga Muslim na tumatanggi sa kabilang buhay o sa araw ng paghuhukom at iba pang mga usapin katulad ng pamamagitan, yung syafa'a. Kasi kung sa mga Hudyo, merong mga Saduseyo at merong mga Pariseyo, Sanhedrin at iba pang mga sekta, kulto, meron din ito sa Islam. Magpapakilala sila mga Muslim pero ligaw o baluktot ang kanilang mga paniniwala. Kaya totoo talaga. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahati ang umma na ito sa 73. Mas marami pa sa pagkakahati sa umma ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. Kasi mas mahaba yung oras o panahon ng mga tao na nasa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas magiging mahaba yung panahon nila dito sa dunya. Yung sinasabi ng mga scholar. Mas marami ang kabilang sa umma na ito. Kaya mas maraming sekta ang lilitaw. Waliyadu billah. Kaya yung mga nagsasabi na wala raw sekta sa Islam, tanga lang yun. Ang linaw-linaw. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi. Lahat daw tayo pare-parehong Muslim. Paano pare-parehong Muslim? Diba? Nagdadasal sa tao. Paano parehong Muslim yan? Nakapareho natin. Hindi pareho. Tanga lang yung nagsasabi doon na sila ay pare-pareho. Kaya yung mga tao na hindi nila alam yung tama at mali, hindi na nakakapagtaka kung sasabihin nila lahat tama o kaya lahat mali. Katulad halimbawa doon sa mga tao na hindi nag-uutos ng kabutihan at hindi nagbabawal sa kasamaan. Pwedeng sasabihin ng mga yan, pareho naman kayong tama kaya neutral ako. O kaya sasabihin niya, pareho naman kayong mali kaya neutral ako. Maaring mangyari yun pero bihirang-bihira yun kung titimbangin mo yung mga patunay. Alhamdulillah, yung talino, biyaya talaga ni Allah. Biyaya din ni Allah ang talino ng tao na makikilala niya ang tama at mali. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.